Isang Angela ang lumilibot ngayon sa Maynila. Sa kanyang mga koneksyon, pagtatrabaho sa Canada, di na isang pangarap. Kaya naman ang mga aplikante, imbis na sa ahensya pumila, sa kanya na nag-aabot ng pera. Pero ang perang pang-abroad, sa bulsa lang pala ni Angela, lumipad. Isa lamang si Ana sa mga nag-asam na makapagtrabaho sa ibang bansa. Siyempre yung salary malaki at saka bala ko rin na mag-migrate para makabuhay ang pamilya ko. Pero sa mahal ng gagastusin sa dokumento at placement fee, nananatili raw ito isa lamang pangarap. Disyembre na nakarang taon, nakalukin siyang magtrabaho bilang caregiver sa Canada ng 46 anyos na si Novema Opinia na tubong Antique. Sabi niya kasi meron daw na kamag-anak rin namin na nag-apply. 3 sila na taga-probinsya din. Kakilala ko kaya siyempre malakas yung loob ko na sige, apply ako, ganun. Agad kinumpleto ang mga dokumentong kailangan sa kanyang pag-alis. Yung sabi niya sa akin, mag-fill up ng application form, yung CV, at saka yung mga credentials, transcript of records, mga authenticated na birth certificate. Sila na magpa-process lahat, basta bumayad ka ng 60,000, okay na lahat ng papeles mo. Wala ka ng ibang gagawin. Ang ilan sa ating mga kababayang may trabaho na, nagbabakasakali pa rin pala rin na magandang buhay sa ibang bansa. Tulad ni Ana, nagnanais ding makapag-abroad ang may bahay na si Gina. Di niya tunay na pangalan. Isang registered nurse na at namamasukan sa isang ospital sa Iloilo. Para makaipon, para sa magandang future ng mga anak ko, ang hinahabol ko doon, maging immigrant sa Canada. Trabahong caregiver sa bansang Canada ang kanyang inaplayan. Sa isang kaibigan ko sa taga San Jose Antique, niyaya niya akong mag-apply sa papuntang Canada na yan kasi mura lang yung placement fee, 60,000. Lahat-lahat na yan, medical, processing fee, ticket, pidos, all in all is 60,000. Kaya sabi ko okay na ito. Maging siya ay pinangakuan ng maagang pag-alis ng bansa. Sabi doon nila, before the flight, yung 70% of salary, ibibigay doon sa amin yan. Kaya sabi ko pwede na namin maiwan yan sa family namin dito sa Pilipinas para panggastos din at pambayad sa mga utang na hiniram namin. Agad niyang inasikaso mga dokumento at naghanap ng pera bilang paunang bayad sa kanilang application. Inutang po ang may interest para maibigay lang mapag-down bilang processing fee. 20,000 po on hand to Miss Angela Marie Cardinal Lacson. Madali ang naging proseso ng kanilang bayaran. Ibinigay nila ang pera sa kaibigan ni Novema Opinia na si Angela Marie Lacson na nagpakilalang empleyado ng POEA. At may koneksyon naman sa isa sa mga empleyado ng embahada ng bansang Canada dito sa Pilipinas. Si Novema, tinitext ako at saka si Angela. Sinasabihan ako na dapat mag-cash ka na, ganito. Kapag hindi ka pa nag-cash, kung may iba silang applicants, i-replay sa akin. Ang pinagtatakan lamang nila ni isang resibo ay wala silang natatanggap mula sa mga ahente. Kahina-hinala rin daw ang paraan ng kanilang mga naging transaksyon. Siyempre nagtataka unang-una yung place. Hindi yan formal place na tanggapan ng pera. Kaya nagdududa na ako. Yung acknowledgement receipt, manggagaling pa yun sa Canadian Embassy from Paula Smith. At saka i-mail daw niya sa amin. Pero hindi niya tinupad yun. Ang is-send niya sa akin is acknowledgement letter lang. Dahil yung OR daw, sa embassy na yung gagaling. Dahil sa napansing mga birya at mga pangakong walang patunay, agad kinutuban ang magkakaibigan. Hiningan ko siya ng POEA license kasi sabi niya may agency daw sila. Death Oasis daw. Pagkabigay ko ng cash na 60,000, hindi na nagte-text sa akin sa Angela. Kaya doon ako nagdududa, bakit hindi na siya nag-text, nakuha niya na yung pera ko. Nagpasya silang magpunta sa tanggapan ng Philippine Overseas and Employment Agency o POEA upang kumpirmahin ang pangalan ng ahensyang kanilang papasukan. At sa kanilang pag-usisa, Pumunta na ako ng POEA. Unauthorized person sila doon. Wala silang in-applyan na agency doon sa POEA. Yung Death Oasis agency po ay hindi nakarehistro sa POEA. naloko na.
Ang mga nag-aasam maging caregiver, instant money giver pala. At ang uraw-uradang paglipad daw papuntang Canada, saka na daw pala. Biglang naglaho ang pangarap ng magandang buhay sana ng mga aplikante. Agad namang sinamahan ng aming grupo ang mga biktima ng paasang lipad. Sa tanggapan ng CIDG Task Force Against Illegal Recruitment sa Camp Crame, dito na nila ibinuhos ang kanilang mga hinaing at reklamo. Ba't nyo na yung pera, magtransaksyon kayo, ha? Pagkabot, uhulihin na namin, bahala ka na. Isang entrapment operation agad ay kinasa sa recruiter ng paasang lipad. On the way, gani-gani, rapid na. Estado kayong dalawa. Trapment to, trapment. Tutukan, mga recruiter ng biyaheng Canada sa kulungan naglanding. Ang lakas ng loob rin ni Angela mag-book ng trabaho sa ibang bansa. Big time kung maningil. Bangketa lang pala ang mararating. Ang kanyang panluloko may connecting flight pa Iloilo. Ang shortcut nyo pa Canada, sa kulungan na ang landing. Ang pag-asang makalipad patungong Canada, mabilis na naglahong parang bula. Hindi lamang oras ang nasayang, malaking pera rin ang naisakripisyo ni Ana, Gina at iba pa nilang kasamahan para sa pangarap. Agad na naghain ng reklamo ang mga biktima sa opisina ng PNP Task Force Against Illegal Recruitment sa Campo Crame. Laban sa mga reklamong illegal recruiter na sina Angela Marie Lacson at Novema Otilia. Ayon sa talaan ng POEA, hindi rehistradong empleyado ng ahensya ang dalawang recruiter. Maging ang recruitment agency na Bless Oasis na siyang magpapalakad umano sa kanila sa Canada, wala rin sa listahan ng POEA. Dahil dito, malinaw na pinaasa lamang ang mga biktima. Agad na pinlano ang entrapment operation sa dalawang manloloko. Nang araw ding yun, siya rin pakikipagkita ng mga recruiter sa mga aplikante. Isang tawag ang natanggap ni Gina mula kay Angela. Wait mo lang kami dito. Sa dito kita naigit sa win na lang. On the way, gani kami. Malapit na. Okay okay. Sa isang restaurant sa Ayala, Makati, napiling makipagkita ni Angela. Sosyal, pumili ng lugar ang loko. Inihanda ang perang gagamiting pambayad ni Gina kay Angela bilang kabuang bayad sa placement fee nito. Handa na rin ang mga operatiba sa pagsukol sa kanilang target. Tumulak na ang grupo sa itinakdang lugar ng kanilang grand eyeball at bayaran. Pagdating sa lugar, wala pa ang target. Pumwesto na rin ang mga aplikante sa kanilang mesa. Maya-maya pa, dumating na kanilang pinakahihintay. Mukhang galante si Angela, nagpakain pa. Ilang sandali pa nang makuha ni Angela ang pera, kailangan ng putulin ng mga operatiba ang masarap na merienda. Huli na ang subject. Estado kayong dalawa. Trapment to, trapment. Illegal recruiter. Hindi na maipinta ang mukha ni Angela sa sobrang gulat. Ang kanyang katandem na si Novema Opinia parating na sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Kasama pa ang dalawang bibiktimahin mula sa probinsya ng Iloilo. Agad na mataan ng mga operatiba ang subject. Ang inaakalang mainit na pagsalubong, huli na at hindi na nakapalag si Novema. Agad na isinama ang mga sospek sa Camp Crame para imbestigahan. Si Novema, huli na nga, denied to death pa. Kayo ba ay inotorisa ng POA para mag-recruit? Ayun lang, ang ano ka namin, kasi yung plano nga, nasa 15 na yan, para aprobahan kami ng PUA. Agency nyo naman. Yung 12 ang recommended, 12 na agency. Ano pa kami ng agency, nag-apply kasi recommendation ng agency yun po. Yung agency na mag-group kuminda niyan, yung pangalan niya, yung ano pa, yung approve doon ng PUA is 12 to 15 po. Balik ko naman ang mga paliwanag. Wala po silang authority noon.
Hindi pa sila pwede mag-conduct ng recruitment hanggat hindi pa sila na-issuehan ng lisensya ng POA. So, kahit pa sila ay merong pending application for issuance of license, they are not authorized to conduct recruitment. Kapag hindi rehistrado sa POA yan, illegal recruitment yan. Hindi sila pwedeng mag-conduct ng recruitment. Pagdating sa presinto, wala nang mukhang maiharap ang dalawang sospek. Ngunit ang amin nang usisain sa mga paratang sa kanila, nagawa pang magsisiya ng dalawa sa mga kalokohan nila. Sabi mo, ayun lang, basta ako gusto ko matulungan, magpadala ako ng pera, hinihilak na yan nila. Hindi naman ang parehas na. Oo, saan na yung interview nila? Hindi mo magkikita ko na kahit at hindi ko yung manduri. Ika kasi yung kausapin na kung totoo mga alis sila, paalisin natin, paano sila? At nang tanungin ang perang naibayad sa kanila, ipinasa naman sa ibang pangalan ang sisi. Nasaan na po yung mga yung mga pera na binigay po nila? Ayun na nga, ko, di ba Saan po? yung technician? Pumilian sa embassy, tsaka sila yung Ma'am Smith. Embassy po sa Doon. Ay sos! Inilam namin muli sa Embahada ng Canada dito sa ating bansa kung empleyado nila ang mga pangalang nabanggit nila Novema at Angela. Ang resulta, negatibo. Noon lamang nakarang Disyembre nagsimula ang pag-recruit nila Angela at Novema. Pero apat agad ang kaso ng estafa ang nakasampa laban sa kanila sa CIDG Task Force Against Illegal Recruitment. Mahigit na lahating milyon na ang nakukolekta nila sa pagpapalipad hangin sa iba't ibang aplikante. Pero kung totoo talaga na maano sila, ianuhin mo sila, irason sila. Tapos kung ano ang license na doon na sa POAA na yung pinaprocess, ipakita yun. Bakit na kayo magkita pagbukat? Ayun yung petition nila. Ganito nangyari. I-ano natin doon sa kay Miss Smith or para mga legal lang natin. Anumang paliwanag ng dalawa, ang batas na ang huhusga sa kanilang panggugoyo. Batas na kanilang violate ay ang Republic Act 8042 as amended by Republic Act 10022 o itong tinatawag na Migrant Workers and Overseas Filipino Act. Ayon sa pinakahuling tala ng POEA, taon-taon, tumataas ang bilang ng nabibiktima ng illegal recruitment. Kaya naman mahigpit din nilang paalala sa mga nag-aasang magtrabaho sa abroad. Tingnan muna nila pala yung kanilang trabaho na applyan. Alamin nila kung sila qualified. At kung sila qualified, punta sila, tingnan nila sa POA kung lisensyado yung agency na kanilang pag-applyan. At meron talaga nung job order na nag-fit doon sa kanilang qualification. Mabigat na parusa naman ang kakaharapin nila Angela Lacson at Novema Opinia. Kinaswa natin sila sa paglabag sa Republic Act 8042 at Article 315 o itong swindling ng Revised Penal Code. Dalawang kaso yan, illegal recruitment at estafa. Ilang kaso na ng illegal recruitment ang nasolusyonan ng Tutok Tulfo. Paulit-ulit at ganito ang lagi ang sistema. Mga illegal recruiter dahil nga ang mga biktima nagnanais makapagtrabaho sa abroad. Paano ba matutugunan o malaman na illegal recruiter? Unang-una sa lahat, kung ang inyong kausap, lagi na lang kayo nagmi-meeting sa mga fast food chain, sa mga kalsada, magduda na. Ikalawa, pag nagbayad ka ng pera at walang resibo namang maibibigay, magduda ka na. Para sa mga biktima ng dalawa, wala mang kasiguraduhang may babalik pa ang kanilang pera. Masaya naman silang nakamit ang hustisya sa panlulokong sinapit nila at makapagbigay babala na rin sa mga muntik ng biktima. Tutukan, 77 taong gulang na lola, binawian ng buhay sa kamay ng sariling apo.